Itong Magnolia Chicken Templados ay mukhang tumitingin na o tanggap na yung posibilidad na ito si Arvin Tolentino hindi sa kanila mapupunta. At ngayon ang gagawin daw nila ay kukunin na lamang itong pick, yung first round pick ng Terra Firma Jeep. Sa ngayon kasi mukhang tanggap na ng Magnolia na ito si Arvin Tolentino ay ibibigay dito sa Barangay Ginebra. At ang tinitignan daw nila ay kunin yung first round pick ng Terra Firma na kapalit na lamang. May mga nagsasabi na si Stephen Holt daw dapat ang kunin nitong Magnolia. Pero sa tingin ko hindi magiging maganda sa Magnolia yan dahil ang dami na nilang mga guards. Kung dadagdagan mo pa nitong si Stephen Holt, magkakaproblema lang sa rotation. Magiging okay si Holt kung for example wala si Gio Halalon katulad kagabi do sa laban ng San Miguel at Magnolia. Pero kung nandyan si Halalon, Baroka at Lee, yan lang ang kinakailangan ni Coach Vic Dolero. Kung inyong magugunita si Chris Banquero, dinagdag dyan, nagka-problema lang doon sa rotation na pilitan din sila itong i-trade. So kung makukuha nila ngayon ay yung first si Stephen Holt, hindi gaganda resulta. Mas maganda siguro kung yung draft pick ng Terra Firma makuha nila para may makita silang option dito sa darating na draft na makukuhang small forward o kaya wingman na pandagdag scoring. Dahil yan lamang ang paraan para makatapat sila dito sa San Miguel Beer, sa TNT at sa iba pang malalakas na koponan. Sa ngayon, itong Magnolia at Terra Firma, anytime pwede nilang tapusin yung ganitong trade transaction. Ang tanong na lamang ay kung sino ang ibibigay nitong Magnolia Chicken Templados dito sa Terra Firma Jeep. Dahil syempre, kinakailangan yan na merong kapalit para naman maging mahusay o maging balanse at aprubahan ito ng PBA Trade Committee. Tsaka kailangan din natin consider baka yung pick ng Terra Firma hindi masyadong maging mataas dahil baka makapasok sila sa playoffs ngayon. May nagsasabi na parang pang all-star na yung lineup ng San Miguel Beer sa dami ng mahuhusay na players. Pero parang hindi pa sila kontento at mukhang gustong dagdagan pa nitong Jason Perkins. Gusto ng San Miguel Beer na kumuha ng isang player na makabigbibigay ng lakas dito sa kanilang power forward dahil parang yan daw ang kulang sa kanila ngayon. Ang nangyayari kasi ito si Junmar Fajardo napipilitan na maglaro kasabay ni Motaw Tua. Dahil yan daw ang only option nila dahil pagdating dito sa power forward dito si Vic Manuel ay hindi na masyadong nagagamit, mahina kasi sa depensa. Sa ngayon naman kung itong si Mo Tautua, ang problema dyan palaging nafa-foul trouble. At kapag may foul trouble si Tautua, ang ginagamit nila si Brondial. Yun nga lang ang problema, pag si Brondial na nasa loob, wala siyang masyadong 3-point shooting. Nakaka-score siya dyan paminsan-minsan lang. Kung sakasakali na meron kang Jason Perkins o Troy Rosario, mas magiging malakas yung kanilang lineup ngayon dahil lalo kang walang makikitang open dyan. For example, pwede na si Rosario Fajardo sa loob, di kaya si Rosario at si Tautua. Pwede rin na iba pang kombinasyon ng gamitin itong San Miguel Beer para naman itong si Don Troliano ay hindi na kinakailangan na maglaro dito sa posisyon na alanganin para sa kanya, yung power forward. Dahil syempre, ang natural na posisyon nitong si Don Troliano ay bilang isang small forward. Kaya sa ngayon, hindi raw nakapagtataka na ang San Miguel Beer ay yan ang gusto nilang hanapin, yung posisyon na makatutulong para dito sa kanilang front court. At hindi na rin bata ito si Tautuba, kaya nga lumalabas yung balita na baka matrade ito eh. Pero sa tingin ko, mas malamang matrade dyan ito si Vic Manuel dahil halos wala na siyang pwesto dito sa San Miguel Beer pagdating sa rotation. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ni Coach George Gallen kung matitrade nga ito si Vic Manuel o kaya baka yung ibang players ng San Miguel para kay Jason Perkins.